Napabuntong hininga si Mariana habang lumalabas ng kanilang bahay, dala ang kanyang malita. Ngayong araw ang takdang paglipat nila ng kanyang ama sa bahay ng bagong asawa nito. Habang humahakbang papalayo, isang malalim na lungkot ang bumalat sa kanya. Iiwan na niya ang bahay na puno ng masasayang alaala nila ng kanyang yumaong ina. Pa, kailangan po ba talagang sumama ako? Hindi ba pwedeng maiwan na lang ako dito? Tanong ni Mariana sa kanyang ama, may bahagyang pagmamakaawa sa kanyang boses. Mariana, hindi maaaring mag-isa ka dito sa bahay. Hindi ito ligtas para sa'yo, lalo na't babae ka. Sa bahay ng tita Livia mo, dalawa kaming magbabantay sa'yo, ako at ang kuya Hector mo, mahinahong sagot ng kanyang ama. Napairap si Mariana. Kuya, wala akong kapatid. Solo lang akong anak, pa. Hindi na sumagot ang kanyang ama. Sa halip, nauna na siyang sumakay sa kotse, tahimik na tinanggap ang sitwasyon. Sa buong biyahe, wala ni isang salita ang namutawi sa kanilang dalawa hanggang sa makarating sila sa bahay ng bagong pamilya ng kanyang ama. Hello, Iya. Welcome sa bahay namin, na bahay mo na rin simula ngayon, masiglang bati ni Tita Livia, may dalang mainit na ngiti. Halika, pasok kayo. Naghanda ako ng pagkain para sa inyo. Ngumiti si Mariana, kahit pilit, at sumunod papasok sa loob. Habang naglalakad, napansin niyang maganda at maaliwalas ang bahay, bagamat mas maliit kaysa sa dati nilang tirahan. Medyo maingay nga lang ngayon kasi nandito ang mga kaibigan ni Hector. Wala silang duty kaya nagkakasiyahan sila sa likod. Okay lang ba sa'yo? Tanong ni Tita Livia, may bahagyang pag-aalala. It's okay po, tita. Bahay niyo naman po ito, sagot ni Mariana, pilit na ngumiti. Tuwang-tuwa naman si Tita Livia. Ay, hintayin mo lang ha. Tawagin ko si Hector para magpakilala kayo. Maupo muna kayo. Habang hinihintay, nilaibat ni Mariana ang kanyang tingin sa paligid. Bagamat bago sa kanya ang kapaligiran, mukhang magiging maayos at komportable naman siya rito. Ilang sandali pa, bumalik si Tita Livia kasama ang isang matangkad at gwapong binata. Mariana, ito ang kuya Hector mo. Hector, ito si Mariana, anak ni Tito Marquez mo. Lumapit si Hector at iniabot ang kanyang kamay, may kasamang ngiti. Nice to finally meet you, sis, bati nito. Hindi napigilan ni Mariana ang bahagyang pag-angat ng kanyang kilay, kaya tumikim ito bago sumagot. Pareho, maikli niyang tugon habang nakipagkamay sa binata. Matapos ang ilang minutong pag-uusap ng papa ni Mariana at ng kanyang stepbrother, nagpaalam na rin ang binata upang bumalik sa mga kaibigan nito. Naiwan naman sina Mariana, ang kanyang papa, at si Tita Livia sa kusina upang maghapunan. Mariana, Iya, may napili ka na bang ospital na papasukan? Tanong ni Tita Livia habang naglalagay ng pagkain sa kanyang plato. Meron na po, sagot ni Mariana nang may kaunting ngiti. Orientation ko po sa isang araw, tapos magsisimula na po ako next week. Talaga, nako, congrats, Iya. Ang galing mo naman, masiglang bati ng kanyang Tita Livia. Salamat po, maikli niyang tugon, ngunit may halong pasasalamat sa tono. Pagkatapos nilang kumain, nagtungo si Mariana sa kwartong itinuro sa kanya ni Tita Livia upang ayusin ang kanyang mga gamit. Napabuntong hininga siya matapos mailagay ang huling piraso ng gamit sa tamang lugar. Kinuha niya ang isang larawan ng kanyang yumaong ina mula sa kanyang bag at maingat na inilagay ito sa side table. This is the new beginning without you, ma, mahina niyang sabi habang nakatingin sa larawan. Pero sana huwag mong isipin na papalitan kita sa buhay ko. Hindi mangyayari yun. Madadagdagan lang ng mga tao sa buhay ko, pero ikaw pa rin ang una, Maria. Ikaw palagi, dagdag niya, habang pinapahid ang bahagyang luha sa kanyang pisngi. Matapos niyang ayusin ang lahat, lumabas si Mariana upang manood ng TV sa sala. Ngunit natigilan siya sa nakita, isang hindi pamilyar na lalaki ang dirdiretsong pumasok sa bahay nila Hector. Napakunot ang kanyang noo at agad na bumaba ng hagdan. Magnanakaw, sigaw niya ng malakas, dahilan upang mapalingon ang lalaki sa kanya. Magnanakaw, magnanakaw, paulit-ulit niyang sigaw habang nagmamadaling bumaba. Nang makarating siya sa sala, mabilis niyang hinanap kung ano ang pwedeng gamitin bilang panlaban. Napansin niya ang isang vase sa ibabaw ng mesa at agad itong dinampot. Sa puntong iyon, nagtatakbuhan papasok sina Hector, ang kanyang mga kaibigan, pati na rin sina Tita Livia at ang papa ni Mariana.
Nang akmang ihahampas na ni Mariana ang vase sa lalaki, nanlaki ang mga mata ng lahat. Mariana, no, sigaw ni Hector habang mabilis na inagaw ang vase mula sa kanya. Ang lalaki naman, na tila natauhan, ay mabilis na nagtago sa likod ng kanyang mga kaibigan. Akala ko magiging headline na ako bukas, mga pare, biro ng lalaki habang hinihingal. Sino ba yang babaeng yan? Stepsister ni Hector, pre, sagot ng isa sa mga kaibigan ni Hector na si Octavius. Stepsister, sabay-sabay silang tumango at muling nilinggan si Mariana. Sino ba yan? Tanong ni Mariana kay Hector, habang hindi pa rin maalis ang kunot sa kanyang noo. Kalma lang, Mariana. Hindi siya magnanakaw. Kaibigan ko siya, mahinahong paliwanag ni Hector. Kaibigan. Bakit parang ang casual ng pasok niya? Tanong ng dalaga, halatang nagtataka. Napangiti si Hector at bahagyang natawa. Ganyan talaga ang mga yan mula pa noong high school. Pasensya na kung nabigla ka, pero mukhang kailangan mo ng masanay, lalo na sa mga ugali nila. Akala ko talaga pinasok na tayo ng magnanakaw, sagot ni Mariana habang humarap sa kanyang ama. Pasok na po muna ako sa kwarto ko, pa. Magalang niyang palem bago tumalikod at iniwan ang mga naroon. Nakahinga naman ng maluwag si Lucian habang unti-unting lumabas mula sa kanyang taguan sa likod ng mga kaibigan. Pasensya ka na, iho, sabi ng papa ni Mariana, halatang nahihiya. Okay lang po, sagot ni Lucian, pilit na ngumiti. Tara na sa likod, baka kailangan ng kumalma ng isa dyan na parang aatakihin na sa puso, biro ni Hector habang tumatawa. Nagtawanan din ang mga kaibigan nito habang naglalakad pabalik sa tambayan nila. Sinong hindi aatakihin? Parang sinugod ako ng galit na dragon. Hindi ka ba naman matatakot? Sagot ni Lucian, na halatang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Nagmukha ka nang ang magnanakaw. Natatawang sabi ni Valerius, dahilan para bigyan siya ng masamang tingin ni Lucian. Sa tingin ko, simula ngayon, kailangan nyo nang magbigay ng signal kapag pupunta kayo dito. Baka mamaya, duguan na kayong lalabas ng bahay, natatawang sabi ni Lucian habang iniiling ang ulo. Dito na ba titira ang stepsister mo? Tanong ni Lucian kay Hector, na tila may halong kaba. Oo, bakit? Sagot ni Hector, may halong pagtataka. Wala naman. Pero parang may kutob ako na magiging pasyente natin ang mga sarili natin, biro ni Julian, na ikinatawa ng lahat. Siguro naman hindi, basta ipapaalam nyo muna bago kayo pumasok, dagdag ni Hector, sabay iling. Samantala, si Mariana naman ay pabagsak na nahiga sa kanyang kama pagkapasok sa kwarto. Wala akong karapatang magreklamo kung sino ang mga pinapapasok nila dito. Pero ito ba ang sinasabi ni Papa na safe ako dito? Parang tambayan ng mga lalaki, reklamo niya habang nakatingin sa kisame, inaalala ang nangyari kanina. Sa mga sumunod na araw, bihira nang pumunta ang grupo ni Lucian sa bahay ni Hector, dala ng takot nila kay Mariana. Akala ko graduate na tayo sa pagiging kanto boys. Pero mukhang sa kanto pa rin ang bagsak natin, natatawang sabi ni Valerius habang nakatambay sila sa ilalim ng malaking puno ng akasya, ang dati nilang tambayan noong high school. Sa katawan ng puno, makikita pa rin ang mga ukit ng kanilang mga pangalan, isang alaala ng kanilang kabataan. Okay na siguro to. Mahal ko pa ang buhay ko, pre, natatawang sabi ni Lucian habang iniiling ang ulo. Napatingin sa kanya si Octavius, halatang naiinis. Kasalanan mo kasi. Ha, ako na naman. Bakit ako ang may kasalanan? Balik tanong ni Lucian, nagtataka. Ang ganda-ganda ng pasok ko sa bahay ni Hector, tapos bigla na lang may sisiga at susugod sa akin. Kasalanan yun ng kapatid ni Hector, sagot ni Octavius, halatang hindi pa rin makapaniwala. Puro kayo sisihan, sabat ni Hector, na halatang sanay na sa mga ganitong usapan. Pwede pa rin naman kayong pumunta dito, pero hindi na talaga tulad ng dati na basta na lang kayong papasok ng walang paabi. Ganon naman pala, bakit nandito pa tayo? Tara na sa inyo, baka may merienda na si tita, sabi naman ni Julian, na halos nakahiga na ang kalahati ng katawan sa bench. Binatukan naman siya ni Julius. Puro ka talaga pagkain, no? Tanong ni Julius habang umiiling. Hindi na sumagot si Julian at sinaman na lang ng tingin ang kaibigan. Tara na nga, na-miss ko lang naman itong tambayan natin, dagdag pa niya. Tumayo na ang grupo, nag-init-inat,
at sabay-sabay na naglakad papunta sa bahay ni na Hector. Pagdating sa gate, agad silang pamwesto sa likod ni Hector at tinulak siya para mauna sa pagpasok. Ano ba? Anong ginagawa niyo? Tanong ni Hector, halatang naguguluhan. Sisiguraduhin lang namin na ligtas kami, pre, sagot ni Lucian, na nagtatago pa rin sa likod ni Hector. Napailing na lang si Hector habang naglalakad papasok. Magkakasunod silang pumasok sa loob ng bahay, habang si Mariana naman ay tahimik na pinapanood sila mula sa bintana ng kanyang kwarto. Ano ba yung mga makong na yan? Fan ba sila ng Cocomelon? Parang mga batang naglalaro ng tren-tren, sabi ni Mariana sa sarili, halatang nagtataka. Nang mawala na sila sa kanyang paningin, napagpasyahan niyang bumaba para magmerienda. Pagdating sa kusina, nakita niya ang mga kaibigan ng kanyang stepbrother na dumiretso sa likod bahay, kaya kampante siyang kumuha ng pagkain. Hi, biglang bati ni Hector, dahilan para magulat si Mariana. Pero hindi niya pinahalata ang gulat at tiningnan lang ang kapatid. Umalis sina mama. May merienda na niluto si mama dyan kung nagugutom ka, sabi ni Hector habang nakangiti. Sige, okay lang naman na andito yung mga kaibigan mo, sagot ni Mariana, na halatang nagpipilit magpakaseryoso. Di ba? Okay lang naman, sagot ni Hector, sabay ngiti. Sana marinig ko rin na tawagin mo akong kuya. Matagal ko na kasing gustong magkaroon ng kapatid, pero ang binigay sa akin ay mga sakit sa ulo, natatawang dagdag niya. Sabay turo sa lima niyang kaibigan na abala sa likod bahay. Napatitig si Mariana sa nakangiting mukha ni Hector. Hindi niya akalaing pareho pala sila ng pangarap, ang magkaroon ng kapatid. Ngunit habang si Hector ay biniyayaan ng maraming kaibigan, siya naman ay nanatiling mag-isa. Wala siyang kahit isang kaibigan. Nang hindi sumagot ang dalaga, ngumiti na lamang muli si Hector. Babalik na ako sa mga kaibigan ko. Pero kung naiinggayan ka na sa kanila, sabihin mo lang, ha? Papaalisin ko sila agad, sabi nito nang may lamang bago siya tinalikuran at bumalik sa kanyang mga kaibigan. Kuya, mahina ngunit puno ng emosyon na sambit ni Mariana nang makalayo na si Hector. Nagbuntong hininga na lamang siya at ipinagpatuloy ang paghahanda ng merienda na dadalhin sa kanyang kwarto. Habang lumilipas ang mga araw na madalas tumatambay sina Lucian sa bahay ni na Hector, ni minsan ay hindi man lang sila dinapuan ng tingin ni Mariana. Kahit pa naabutan sila nito sa sala, kapag dumadaan siya papunta sa kusina, hindi siya bumabati o tumitingin. Ang kakaibang kilos na ito ay nakuha ang atensyon ni Lucian. May kung anong misteryo sa dalaga na hindi niya maipaliwanag. Samantala, dumating ang unang araw ni Mariana bilang nurse sa ospital. Kabado siyang pumasok, pinipilit na huwag magpakita ng nerbiyos. Ang laki talaga ng ospital na to. Hanggang ngayon, namamangha pa rin ako, mahina niyang sabi sa sarili habang naglalakad papasok. Pagdating sa locker ng mga nurse, inilagay niya ang kanyang gamit. Maaga pa siya ng 10 minuto kaya sinamantala niya ang oras para maghanda. Ngunit pagsara niya ng pinto ng kanyang locker, bumungad sa kanya ang isang gwapong lalaki na nakangiti, dahilan para siya magulat. Hi, bati ng lalaki, casual ngunit magiliw. Pasang ligaw, gulat na sagot ni Mariana, dahilan para matawa ang binata. Malakas ka sigurong magkape, no? Kidding aside, bago ka ba dito? Tanong nito habang nakangiti pa rin. Oo, maikli niyang sagot, pilit na kinakalma ang sarili. By the way, I'm Rafael, one of the PDA doctors here. And you are? I'm Marju. Nice to meet you, Doc, sagot niya, halatang naiilang. Ngumiti ng mas malapad si Rafael. Likewise, Miss Nurse. Pasok na po ako, Doc. Sabay na tayo. Sige, saan ka naka-assign ngayon? Tanong pa ng doktor habang magkasabay silang naglalakad. Review ang charts ng mga patients, Doc, sagot ni Mariana. Tumango-tango si Rafael. Pero hindi naman to first work mo as a nurse, di ba? Ngumiti si Mariana, bahagyang gamaan ang loob. Hindi. Lumipat lang ako dahil kailangan. Ganun ba? Well, good luck pa rin. Kahit hindi ka nabaguhan sa trabaho, minsan mahirap pa rin mag-adjust sa bagong workplace, right? Yeah, thanks, Doc. No worries. If you need help, nasa second floor lang yung clinic ko. Thank you. Matapos ang kanilang maikling usapan, nagpaalam na sila sa isa't isa at sinimulan ang kani-kanilang trabaho. Sa kabilang banda,
Matapos ang ilang araw na walang duty, bumalik na rin sa trabaho sina Lucian at ang kanyang mga kaibigan. Lahat sila ay doktor, ngunit hindi magkakasama sa iisang ospital. Ang ilan sa kanila ay piniling magbukas ng sariling klinik sa labas, kagaya ng dentist at veterinarian sa kanilang grupo. Lily, mag-lunch ka na muna habang wala pang pasyente ulit, maghiliw na utos ni Lucian sa kanyang sekretarya matapos ang huling kliyente para sa umaga. Sige po, Doc. Kayo po, may gusto po ba kayong ipabili? Tanong ng dalaga, puno ng paggalang. Wala naman. Ako na ang pupunta sa kantin mamaya pagkatapos mong mag-lunch. Para may tao pa rin dito sa clinic, sagot ng doktor na may ngiti. Ah, sige po, salamat, Doc. Lumabas na ng clinic si Lily, at naiwan si Lucian na muling check ang records ng kanyang mga pasyente. Nang makabalik si Lily, siya naman ang lumabas upang kumain. Pagdating sa kantin, mabilis siyang nakapag-order at naupo sa isang bakanteng mesa. Habang kumakain, narinig niya ang usapan ng dalawang lalaking nurse na nasa kabilang mesa. Bro, nakita mo na ba yung bagong nurse? Tanong ng isa, halatang interesado. Oo, nakita ko kanina sa nurse station. Ang ganda niya, no? Mukha rin siyang mabait at friendly, sagot ng isa pa, na may halong paghanga. Kaya nga, bro. Sigurado akong marami agad ang magiging kaibigan niya dito. Manliligaw ka rin ba? Tanong ng una, sabay tawa. Nakita ko ngang kausap ni Doc Rafael kanina. Ang bilis talaga ni Doc, bro. Mukhang nabakuran na agad, sabi ng isa, may halong biro. Napailing si Lucian habang nakikinig sa usapan. Napansin niyang masyadong tsismoso ang dalawa. Dahil malapit lang ang kanilang mesa, hindi niya maiwasang marinig ang kanilang sinasabi. Napaisip tuloy siya kung sino ang bagong nurse na pinag-uusapan at kung kailan ito dumating sa ospital. Habang pabalik siya sa klinik, bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang pamilyar na mukha na nakatayo sa tapat ng nurse station, nagbabasa ng record. Agad siyang tumalikod, tila nagulat at naiilang. Teka, siya ba yung bagong nurse na sinasabi nila? Mahina niyang tanong sa sarili. Pasimpleng tumingin ulit si Lucian sa dalaga at napalunok. Maganda, mabait, at friendly. Mukhang yung maganda lang ang tumama sa sinabi nila. Imbes, muntik na nga akong magkaroon ng amnesia kung natuloy yung paghampas niya ng vase sa ulo ko dati. Bulong niya sa sarili, may halong inis at kaba. Napailing siya at nagpatuloy na lang sa paglalakad, kunwari hindi nakita ang dalaga. Ngunit ang kausap ni Mariana ay bahagyang yumuko at bumati sa kanya. Nang makita siya ng dalaga, abot-abot ang kaba sa dibdib ni Lucian. Sa halip na magalit o magulat, simpleng ngumiti at bumati si Mariana. Nagulat si Lucian sa reaksyon nito. Hindi niya ba ako nakilala? O baka kagaya ko, nagpapanggap din siyang hindi niya ako kilala, tanong niya sa sarili habang pumasok na sa kanyang klinik, pilit na nilalabanan ang kaba. Ano po iyon, Doc? Tanong ng sekretarya na halatang nagtataka matapos marinig ang kanyang sinabi. Wala iyon, sagot ni Lucian, medyo nahihiya, bago siya dumiretso sa kanyang mesa. Ilang sandali pa, dumating na ang mga pasyente para sa kanilang follow-up check-up. Dahil dito, naging abala si Lucian hanggang sa matapos ang kanyang duty sa klinik. Hanggang anong oras ang shift mo? Tanong ng isang lalaking nurse kay Mariana nang bumalik ito sa nurse station. Bakit mo naman natanong? Sagot ni Mariana, bahagyang naguguluhan. Oh, wala naman. Baka lang sabay tayo ng shift. Aayain sana kitang magkape, sagot ng lalaki, may ngiti sa labi. Tahimik namang nakikinig si Lucian mula sa likod ng pader kung saan siya nagtago matapos makita si Mariana. Para-paraan talaga itong lalaking ito, mahina niyang bulong sa sarili. Medyo matagal pa ako dito. Mauna ka na lang. Pero salamat sa alok, sagot ni Mariana, na may magalang na tono. Napangiti si Lucian sa naging sagot ng dalaga. Halatang napahiya ang lalaking nurse at napilitan na lang ngumiti bago umalis. Ganun ba? Sige, mag-ingat ka na lang pauwi, sagot nito. Salamat, maikling tugon ni Mariana. Bago lumabas mula sa kanyang pinagtataguan, inayos muna ni Lucian ang sarili, kunwari walang narinig o nakita. Napatingin naman si Mariana sa direksyon niya at bahagyang tumango bilang pagbati. Nagtaka si Lucian. Hindi ba niya talaga ako naaalala? Mahina niyang tanong sa sarili. Habang naglalakad palayo, napansin niyang habol ng tingin sa kanya si Mariana.
Hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. O nakita ko na ba talaga siya dati? Baka naman kamukha lang. Never mind, hindi naman importante, mahina niyang sabi sa sarili bago muling bumalik sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ng shift ni Mariana, nagulat siya nang makita ang stepbrother niyang si Hector na nakasandal sa itim nitong kotse sa labas ng ospital. Nang makita siya ni Hector, agad itong ngumiti. "Hi, little sis," bati nito nang may casual na tono. Napataas ang kilay ni Mariana. "Little sis, hindi nga, bakit andito ka sa ganitong oras?" "Gabi na," tanong niya, halatang nagtataka. "Kaya nga ako andito kasi gabi na," sagot ni Hector na parang natural lang ang lahat. "Ha?" tanong ni Mariana, halatang naguguluhan pa rin. "Kaya ako andito para sunduin ka. Kasi nga gabi na," sagot ulit ni Hector, na may bahagyang ngiti. "Marunong naman akong mag-commute, Kung marunong ka, marunong din naman ako," parang batang nakikipagtalo si Hector. "I'm not joking." "Oh, same here," sagot ni Hector. Nagbuntong hininga si Mariana at napapikit dahil sa pagpipigil na mainis. "Ano ba? Sinusundo nga kita, kapatid. Delikado na kaya naman kailangan mo ng sundo. Pinilit ka ba ni Papa na gawin to? Dahil kung oo, pues, itigil mo na. At ako na yung baalang makipag-usap kay Papa." "No, hindi alam ni Tito na andito ako para sunduin ka. Nandito ako dahil gusto ko." "So, okay na ba? Pwede ka na bang sumakay para makauwi na tayo? Hindi ka pa kumakain." Hindi alam ni Mariana ang mararamdaman. Pinangarap niyang magkaroon ng kuya na pwede siyang i-spoil at i-baby, na tila sinisikap to pa rin ng kanyang stepbrother, kahit wala man itong alam sa pangarap na iyon. Napalunok na lamang si Mariana at sumang-ayon na sa gusto ng binata. "Okay, tara na." Napangiti naman si Hector at agad na pinagbuksan ng pinto ang kapatid. "Okay, let's go." Tahimik lamang si Mariana habang nakatingin sa bintana. Si Hector naman ay sinasabayan ng mahinang tugtog sa kanyang kotse habang minsang sumusulyap sa kanyang kapatid sa passenger seat. "Gusto mo bang mag-take out tayo ng food mo o sa bahay na lang yung luto ni Mama?" tanong pa nito sa dalaga. "Sa bahay na lang." "Okay," sagot ni Hector. Nang wala nang muling narinig si Hector mula sa dalaga, muli itong nagsalita upang magkaroon sila ng conversation. Pwede ba akong magtanong?" "Ano yon? Galit ka ba kay Mama?" Natigilan si Mariana at dahan-daang nilinggan ang binata. "Bakit mo naman natanong?" "Wala lang. Baka kasi ang tumatatak sa isip mo si Mama yung some iron ng pamilya nyo. Gusto ko lang malaman yung side mo." Hindi ko naisip yan dahil ilang taon na rin namang wala si Mama nang magkarelasyon sila ni Papa, Napatango-tango ang binata. "Pero galit ka ba kay Mama?" Hindi lang ako handa na magkaroon ng pangalawang ina sa time na yun. If nag-aalala ka na bastyusin ko si tita dahil hindi ko siya ina, hindi mangyayari yun. Hindi ako pinalaking bastos ng mama ko. Hindi naman yan sumagi sa isip ko, Natanong ko lang kasi parang naiilang ka pa nakaharap mo silang dalawa ni Tito. Pero naiintindihan naman kita. Patay na rin ba yung papa mo kaya nag-asawa ulit yung mama mo, kagaya ni Papa? Tanong ni Mariana. Mapait na ngumiti ang binata. "Mas okay nga sana na namatay lang, Kaso hindi. Iniwan niya kami para bumuo ng bago niyang pamilya. Sorry. Okay lang yun. Matagal na rin naman, Bata pa ako. Galit ka sa papa mo. Alangan namang matuwa ako, di ba?" "Hindi. Joke lang. Hindi na siguro mawawala yung galit ko sa kanya dahil nakita ko lahat ng paghihirap ni Mama na palakihin akong mag-isa. Lahat ng trabaho kaya niyang pasukin para lang mapagtapos ako at maging doktor." May naramdaman si Mariana na awa sa binata at humanga naman siya sa ina nito. Sa isip ng dalaga, hindi sila nagkakalayo ng pinagdadaanan. Aaminin niyang mas mahirap na rin ang pinagdaanan ng kanyang stepbrother. "And she made it. You made it. Doktor ka na ngayon," ngumiti ang binata at sumulyap sa dalaga. "Proud ka ba sa akin?" "Ha? Kapatid mo naman ako, Ano, proud ka ba sa akin?" "Hindi. Kay tita ako napa-proud dahil siya naman yung gumawa ng lahat, Pangit mo naman ka bandeng. Kahit pakitang tao lang sana na proud ka," nakangusong saad ng binata. Kaya pa simpleng natawa si Mariana. "Arte mo. Hindi bagay sa'yo." Matapos ng usapan nila ng gabing yun ay medyo nabawasan ang pagkailang ni Mariana sa binata.
Lihim namang nasisiyahan ang mga magulang ng dalawa dahil sa nakikita nilang nagkakausap na ang mga ito na parang tunay na magkapatid. Samantala, sa mga sumunod na araw, panay lamang ang patagang tingin ni Lucian kay Mariana sa ospital na tila sinisigurado kung hindi pa talaga siya nito nakikilala. Ngunit ang tagpong lagi nitong naabyutan ay ang pagpapakyot ng ilang doktor at nurse na lalaki sa dalaga. Kaya naman, dahil sa inis, naglakas loob na si Lucian na magpakilala ng formal kay Mariana. Naabutan niya ito na nakaupo lamang sa nurse station. "Good morning," bati ng binata na kinagulat ng dalaga. Kaya kahit kakaupo pa lamang niya, ay muli siyang tumayo. "Good morning po, Doc. Bigan. Ha, hindi mo talaga ako naaalala. Dapat ba kitang maalala? Grabe ka naman. Muntik na nga akong maging kwento na lang dahil sa'yo, eh." Nagkasalubong ang kilay ng dalaga, naguguluhan. "Teka lang, Doc, anong sinasabi mo? Hindi mo talaga naaalala. Kapatid ka ni Hector, di ba?" Natigilan si Mariana at nagtaka. "Stepsister, Doc, ganun din yun. May word pa rin na sister." Napabuntong hininga si Mariana. "Oo na. Para maalala mo ako, ako yung papaluan mo ng vase sa bahay ni na Hector. Ako yung kaibigan ng kuya mo na pinagkamalan mong magnanakaw." Nagkasalubong ang kilay ng dalaga habang nakatitig sa binata. Nang maalala na niya ang pangyayaring yun, nanlaki ang kanyang mga mata at napahawak sa kanyang bibig. Napataas naman ng kilay ang binata habang sarkastikong nakangiti. "SHHH. Ikaw pala yun. Oo nga, at salamat sa'yo dahil hindi na kami basta makapunta sa inyo dahil sa'yo." "Teka, bakit ako? Dahil baka isa sa amin yung tuluyang maging pasyente namin kapag ikaw yung nakasalubong sa bahay ni na Hector." "Hoy, sobra naman kayo sa akin. Tsaka napunta pa rin naman kayo doon." "Ah, hindi ko naman kayo inaabala." "Oo nga, pero hindi na kagaya dati na kahit anong oras dahil iniingatan namin yung mga buhay namin." Nagkasalubong ang kilay ng dalaga at ngumiti dahil sa inis. "Ang owa nyo. Hindi ko naman kayo aanuhin, no? Nagulat lang talaga ako nung araw na yun kasi hindi ko naman kayo kilala." "Okay, magpapakilala ako para naman kahit magpunta ako sa inyo, hindi mo na ako aatakihin." "Aatakihin? Anong palagay mo sa akin, hayop sa gubat?" Napabelang sa ibang direksyon si Lucian dahil pumasok sa isip niya ang tawag nilang magkakaibigan sa dalaga, mapanganib at galit na dragon. "Wala akong sinabi. Nag-iingat lang kami. Ewan ko sa inyo, mga owa na doktor." "Okay, I am Lucian, one of Hector's friends. And you are?" Ilang segundo pang tinitigan ng dalaga ang binata na parang nag-iisip kung magpapakilala rin ba siya dito, pero sa huli ay tinanggap niya rin ang kamay nito. "Mariana, nice to meet you, Mariana. So, pwede na ba kaming tumambay ulit sa bahay niyo ni na Hector? Magkakilala naman na tayo. Bakit? Pinagbabawalan ko ba kayo? Wala naman akong pakialam kahit nandoon kayo. Eh sa bagay, parang hindi mo nga kami nakikita kapag nandoon kami sa inyo, eh. Alangan namang bumati at ngumiti ako sa inyo, eh hindi naman tayo close. Mamaya niyan, isipin nyo na feeling close ako, eh mapahiya pa ako. Ang advance mo mag-isip, mas okay na yun." Natigil sila sa pag-uusap nang dumating ang isa pang pedia doctor na si Rafael, kaya napabuntong hininga si Lucian. "Hi, Nurse Mariana," masiglang bati ng binata sa dalaga, kaya ngumiti naman ito. "Hello, Doc." Napatingin si Rafael kay Lucian na nakatayo habang ang mga kamay ay nasa kanyang bulsa. Mukhang kalmado sa kanilang paningin pero inis na si Lucian sa doktor na sumingit sa kanilang pag-uusap. "Oh, Doc Lucian. Ikaw pala." Tinignan naman siya ng binata at bahagyang ngumiti. "Good morning, Doc Rafael." "Good morning. Then, close pala kayo nitong bagong nurse. She's my best friend's sister." "Oh, talaga? Wow. Akala ko wala pa siyang kakilala dito, eh. Hindi kanya kasi nabanggit na magkakilala kayo." "I think it's not necessary. She's new here. Do you expect her to share about her life to someone new to her or anything connected to her?" May diin sa pagtatanong ni Lucian sa kausap. Nagsalubong ang kilay ni Mariana, tila may nararamdamang tensyon sa dalawang doktor. Para namang napahiya si Rafael pero mas pinili pa rin niyang ngumiti. "Oh, yeah, you're right. Mga dok, baka po may mga pasyente pa kayong naghihintay sa mga klinik nyo. May gagawin pa rin po kasi ako, eh."
Napatingin ang dalawang doktor sa dalaga. Pilit naman itong ngumiti sa dalawa kahit na naiilang na ito dahil sa paraan ng pag-uusap ng mga ito sa isa't isa na tila ba anumang oras ay magkakainitan na. Ganun ba? Sige, mauna na ako at baka may mga pasyente na ako, saad naman ni Rafael bago sila iniwan. Ikaw, tanong ng dalaga kay Lucian. Ako, oo, ikaw, doktor ka ba o? Oo, lakad na at baka may pasyente ka na rin, Dok. Pero nag-uusap pa tayo, di ba? Tsaka na ulit tayo magtsismisan. Napunta ka naman sa bahay, you mean, pwede kitang kausapin kapag nasa inyo kung kailangan. Bakit hindi? Ngumiti ang binata. So, friends na tayo niyan. Pal, desisyon ka. Sige na, sige na. May gagawin pa ako. Baka mamaya masisante ako dahil sa daldal mo. Hindi yan. Pero sige, usap na lang ulit tayo kapag hindi ka na busy. Ganon din ako. Oo na. Bye. Saad pa ng binata bago tuluyang iniwan ng dalaga. Napapailing na lamang si Mariana bago napabuntong hininga. Tila nakahinga na siya ng maluwag nang mawala sa kanyang harapan ang dalawang PDA doktor. May issue ba sa kanilang dalawa? Ba't parang kahit hindi magsalita, tinginan pa lang, mukhang may tensyon na, natanong na lamang ng dalaga sa sarili bago nagsimula na sa kanyang trabaho. Habang papunta naman sa kanyang clinic, si Lucian ay panay ang bulong sa sarili. Kalalaking tao, salida, hindi ba niya nakitang nag-uusap pa kami? Papansin talaga, inis na inis ang pakiramdam ni Lucian sa lalaki, sa hindi niya malamang dahilan kung bakit. Dahil ba sa pagsingit nito sa usapan nila ng dalaga? Pero bakit? Ito ang mga tanong sa kanyang isipan na kalaunan ay pinagkibit-balikat na lamang niya at nag-focus na lamang sa kanyang mga pasyente. Hindi naman na nagulat si Mariana nang paglabas nito sa ospital matapos ang kanyang duty ay nakaabang na si Hector habang nakasandal sa kanyang kotse. Hello, baby sis, ngumiti si Mariana. Pinayagan na kitang tawagin akong sis, nilagyan mo pa talaga ng baby, ha? Magtigil ka nga, kaumay ka, maumay ka na, okay lang. Ikaw, kailan mo ba ako tatawagin kuya o kaya bro? Pwede rin namang tol o kaya brother. Kapag may asawa ka na o kaya girlfriend na magugustuhan kong maging ate. Parang ang hirap naman yan. Gusto mo siguro, okay na rin. Ako na lang yung tatawag sa'yo ng baby sis. Okay na ako. Gumiti pa ang binata kaya natawa na lamang si Mariana habang naiiling. Matanda ka na, hindi ka pa rin naghahanap ng matinong babae na makakasama mo forever, saad nito habang papasok sa loob ng kotse. Nakatayo naman sa may pinto si Hector na pinagbuksan siya ng pinto habang inaalalayan siya sa ulo upang hindi mauntog. Saka pa lamang sumagot ang binata nang makaupo na siya sa driver's seat. Hindi pa naman kailangan yan, baby sis. Hindi naman kasi yan kasama sa mga requirements para maging isang ganap na doktor, di ba? Ewan ko sa'yo, kapag ikaw tumandang binata, sayang yung sperm mo, sabay laki ng mga mata ng binata habang nagmamaneho dahil sa narinig. Davis, sis, your words. Saan mo natutunan yan, ha? Huwag kang ang owa. Pa-virgin ka pa. Pinag-aralan natin yan noon bago tayo makapagtrabaho. About the sperm ba? Anong inaarte mo? Hindi ka naman virgin. Grabe ka pala magsalita. Akala ko inosente kang bata, pero hindi pala. Sira ulo. Huwag kang ang owa. Ganap na ganap yung pagiging owa, ha? Hindi lang kasi ako sanay na ganyan ka makipag-usap, May ganyang side ka pala. Oo naman. Kapag comfortable ako sa taong kausap ko talaga. Wow, so comfortable ka na pala sa akin. Medyo ngumiti ang binata. Ayos yan, baby sis. Ano ba? Kailan mo ba titigilan yung pagtawag sa akin ng baby sis na yan? Kapag may boyfriend ka na, bawi naman ni Hector sa kapatid. Ngumisi pa ito. Ano ba yan? Paano kung pareho tayong tumandang single? Di aalagaan na lang natin yung isa't isa. Natigilan si Mariana dahil sa narinig. Pakiramdam nito ay hinaplos ang kanyang puso sa mga katagang yun mula sa kanyang stepbrother. Ni minsan ay hindi ipinaramdam ni Hector sa dalaga na hindi sila magkadugo, na napansin naman ng dalaga. Kaya naman lihim itong napapangiti at natatouch sa mga ginagawa ng kanyang kapatid para sa kanya. Pagkauwi sa kanilang bahay, sabay pa silang kumain habang nagtatawanan at nagkukwentuhan. Lingid sa kaalaman ng magkapatid, patago silang pinapanood ng kanilang mga magulang. Nakakatuwa silang dalawa, no? Close na talaga sila,
Mahinang saad ng mama ni Hector. Oo nga, hindi ko rin inaasahan na madali lamang makukuha ni Hector ang loob ni Mariana. Yun nga lang, mukhang i-spoil ng anak mo yung anak ko, saad naman ng papa ni Mariana. Hayaan mo na, pangarap kasi ni Hector yun, ang magkaroon ng bunsong kapatid na pwede niyang i-spoil. Tumango lamang ang Ginoo habang nakangiti. Kailan kaya ako kakausapin ni Mariana ng katulad ng pakikipag-usap niya kay Hector? Yung tumatawa, tanong pa ng ginang kaya napatingin sa kanyang asawa at hinaplos siya sa balikat. Huwag kang mag-alala, darating din yung panahon na yun. Hintayin lang natin na maging ready na si Mariana. Hindi naman matigas ang puso ng batang yan, napalaki ng maayos ng kanyang ina, saad ng ginang. Sana nga dumating na ang panahon na yun, nakangiti namang sagot ng ginang, at sabay nilang pinanood muli ang magkapatid na kumakain bago nila napagpasyahan na iwan na ang mga ito upang makapagpahinga na sila. Isang gabi, nagulat na lamang si Mariana na walang Hector na nag-aabang sa kanya sa labas gaya ng nakaraang gabi. Let's go, kabayo, gulat na naibulalas ni Mariana dahil sa biglaang pagsulpot ni Lucian sa kanyang likuran. Ano ba? Bigla-bigla ka na lang nasulpot kung saan-saan. Saka anong let's go, yung sinasabi mo dyan? Wala ang Kuya Hector mo, kaya binilin ka na niya sa akin, sagot ni Lucian. Kanina ka pa out, di ba? Nag-usap kami ni Hector bago siya umalis. Ako muna yung maghahatid sa'yo pa uwi. Bakit? Nasaan siya? May medical mission. Biglaan lang na napasama siya kaya hindi niya agad nasabi sa'yo. Ganun ba? Okay lang. Marunong naman akong mag-commute. Alam mo, mahal ko pa yung buhay ko kaya please, pumayag ka nang ihatid kita, sagot ni Lucian. Napabuntong hininga si Mariana. Alam mo, sobrang owen nyo. Magkaibigan nga kayo, saad pa nito. Wait, huwag ka na munang sasakay. Naglakad si Lucian at pinagbuksan siya ng pinto. Bilin ng kuya mo na eye princess treatment kita gaya ng ginagawa niya. Sakay na, nakangiting saad pa ni Lucian. Diyos ko naman, dalawa pa lang kayo, nai-stress na ako. Paano pa kaya kapag nagsama-sama na kayo, reklamo ni Mariana bago sumakay sa kotse ni Lucian. Basta, pangiti naman si Lucian. Kahit pa hindi ibili ni Hector ang lahat ng yun, gagawin naman talaga niya yun sa dalaga, bulong niya sa sarili. Ilang araw mawawala si Hector, tanong ng dalaga habang nagmamaneho si Lucian. Baka mga 3 days. Bakit? Miss mo na agad? Bakit ko naman mamimiss yung makong na yun? Bakit hindi ka natawag ng kuya? Mas matanda siya sa'yo, di ba? Magkaedad kami, di ba? Oo, dapat nga kitang tawaging kuya, sagot ni Mariana. Natigilan si Lucian at mabilis lamang na lumingon sa dalaga. Iba yun. Stepbrother mo si Hector. Isang pamilya na kayo kaya dapat ay kuya mo siya. Huwag kang pala desisyon. Si Hector nga, hindi ako pinipilit. Ikaw na lang kaya yung ay kuya ko. Mukhang mas bagay naman, no? Hindi ako nagpapatawag ng kuya, mabilis na sagot ni Lucian. Di huwag. Akala mo naman pinipilit kita, sagot ni Mariana. Natahimik sila ng ilang segundo kaya naisip ni Lucian na magtanong pa para mas makilala niya ang dalaga. Oo nga pala, close ba kayo ni Rafael? Nagtaka si Mariana. Rafael? Si Doc Rafael ba? Paimpol namang umirap si Lucian. Oo, siya nga. Sobrang close na ba talaga kayo? Hindi naman. Bakit hindi naman pala? Bakit ganun yun? Kung makaasta, makapagsalita, akala mo naman long-time friend na nawala ng ilang taon at muling nagkita. Nagkasalubong ang kilay ni Mariana dahil sa naiinis na tono ni Lucian. Ba't ka naman galit? Hindi Bakit parang naiinis ka? Di ba kayo close noon? Pareho kayong doktor sa iisang ospital. Hindi naman lahat ng mga doktor sa iisang ospital ay magkakakilala at close. Ganon din naman yung mga nurse, di ba? Sa bagay nga, pero magkakilala kayo, di ba? Oo, pero hanggang doon na lang yun. Napatitig ng ilang segundo si Mariana sa binata na seryosong nagmamaneho. Pakiramdam ng dalaga ay may malalim na dahilan ang sinabi ng binata, pero hindi na lamang niya ito tinanong. Salamat, saad ng dalaga nang makarating na sila sa bahay nila. 3 days wala si Hector, kaya 3 days din niya akong pinakiusapan na maghahatid sa'yo pa uwi. Ano, hindi na. Salamat, pero kaya ka namang bumiyahe. Pasensya ka na kung pinipilit ka ng makong na yun. Okay lang talaga ako. Sino naman may sabi na pinilit at napipilitan lang ako?
Ha, basta, hintay na lang kita ulit bukas hanggang sa hindi pa nauwi si Hector. Bye, good night. Pero hindi na natuloy pa ng dalaga ang kanyang sasabihin dahil tuluyan nang iniwan siya ng binata. Napabuntong hininga na lamang ito at pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Naabutan nito sa kusina ang mama ni Hector na naghahanda ng pagkain para sa kanya. Good evening po, tita. Oh, Iya, andyan ka na pala. Si Yong, naghatid sa iyo 5 kasi yung kaibigan ni Hector, kaya hindi ko alam kung sino yung inutusan niya para ihatid ka. Si Doc Lucian po, sagot ni Mariana. Tigil ang tawa ng kanyang tita dahil sa narinig. Bakit po, ba siyang muntik mo ng maampes ng vase? Okay na ba kayo? Ah, opo, tita. Doon po ako nagtatrabaho kung saan siya pediatric doctor, kaya nagkakausap naman po kami minsan. Ah, mabuti naman pala kung ganun. Kaya siguro siya din yung pinakiusapan ni Hector. Siguro po, kumain ka na at nang makapagpahinga ka na. Pagkatapos, kayo po, kumain na po ba kayo? Nahihiyang tanong ng dalaga. Oo, maaga kaming kumain ng papa mo. Pasensya ka na kung wala kang kasabay ngayon, ha? Samahan na lang kita dito habang kumakain ka. Huwag na po, tita. Magpahinga na po kayo. Ako na pong bahala dito. Pero wala kang kasabay kumain. Ngumiti si Mariana. Okay lang po, magpahinga na po kayo. Gabi na rin po kasi, nag-aalinlangan mang iwan ng ginang ang dalaga, ay sumang-ayon na lamang din ito. Oo, sige, tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka, ha? Salamat po. Nang maiwang mag-isa sa mesa si Mariana, doon lamang niya naramdaman na wala ang presensya ni Hector. Medyo nasanay na siya sa kwentuhan at tawanan nilang dalawa tuwing gabi. Nakakapanibago. Walang maingay, natatawang saad niya habang kumakain. Kinabukasan, palabas na sana ng ospital si Mariana nang makita ito ni Rafael at sinabayan siya hanggang sa makalabas. Ganitong oras ba lagi yung labas mo? Tanong ng binata. Oo, Doc. Ikaw, bakit ginabi ka ngayon? Ah, nagkaroon ng biglaang on-call dahil hindi agad nakarating yung on-duty na pediatrician. Ah, ganun ba? Saan ka nauwi? Hatid na kita. Bago pa man makasagot ang dalaga, ay may sumagot na para sa kanya mula sa kanilang likuran, na kinagulat ni Rafael. Si Mariana naman ay inaasahan na dahil sa usapan nila ni Hector. No need, Doc Rafael. Ako yung maghahatid sa kanya. Ah, ikaw pala. Teka, bakit ikaw yung maghahatid sa kanya? Tanong pa ni Rafael. Ako ang naghahatid sa kanya mula pa kagabi kasi wala yung kapatid niya na kaibigan ko. Ganun ba? Sagot ni Rafael bago tumingin sa dalaga. Sige, Mariana, mauna na ako. Ingat kayo. Ingat din, Doc. Nang makaalis na ang binata, ay nagtaas ng kilay si Mariana sa binatang si Lucian. Nagtaka naman ang binata. Bakit? Pinanindigan mo talaga yung bilin ni Hector. Ah, syempre. Hindi naman ako magsusumbong kahit hindi mo taparin yung napag-usapan nyo. Kaya ko naman kasing bumiyahe. Naabala ka pa, kanina pa tapos yung duty mo. Nag-aalala ka ba sa akin? Wow, ang sweet mo naman. Wow ha, sweet agad. Huwag kang ngang owe dyan. Ayoko lang magkautang na loob sa'yo dahil sa utos ng makong na yon. Okay lang naman talaga sa akin. Huwag mo nang isipin yun. Willing naman akong gawin to. Bakit, ha? Tara na, gabi na. Baka naghihintay na si tita. Tsaka para makakain ka na rin. Pag-iiba nito ng usapan bago pagbuksan ng pinto ang dalaga. Nagtataka namang pumasok si Mariana. Napahinga ng malalim ang binata dahil hindi pa siya handang umamin sa dalaga na nagugustuhan na niya ito. Natatakot si Lucian na baka ito pa yung dahilan para layuan siya ni Mariana at hindi na pumayag na magpahatid. Pagkatapos ng 3 days, wala na sa inyo ni Hector yung maghahatid sa akin, ha? Saad ng dalaga. Ha? Bakit? Anong bakit? 3 days lang naman yung usapan nyo ni Hector, di ba? Tsaka kakausapin ko din siya na huwag na akong ihatid. Daig ko pang elementary student na sinusundo after school. Natawa naman ang binata. Hindi naman pero sa height, pwede. Agad na nilinggan ni Mariana ang binata na salubong ang kilay, kaya lalong natawa ang binata. Lakas makapanlait, kung alam ko lang na ganyan kapasmado yung bibig mo, sana tinuloy ko na lang yung paghampas sa'yo ng vase noon. Hey, grabe ka naman. Pareho silang natawa, hindi na namalayan ng dalawa na unti-unti ay nagiging komportable na sila sa isa't isa.
Dahil sa usapan at asaran na yun, doon nagsimula ang pagiging close ng dalawa. Parang hindi makukumpleto ang kanilang araw kapag hindi sila nag-aasaran. Simula noon, si Lucian na ang naghahatid kay Mariana pauwi. Nung una, ay ayaw pang pumayag ni Hector. Pero nang ipaliwanag ni Lucian ang totoong nararamdaman sa dalaga, ay napapayag nito ang kaibigan at nakatanggap pa ng suporta. Sa mga lumipas na araw na iyon, alam ni Mariana na may kakaiba na rin siyang nararamdaman sa binata. Hinayaan niya lamang iyon. Anong nangyayari? Nababahalang tanong ni Mariana sa isang nurse na lalaki sa ER. Pumasok si Mariana sa ER nang makita niyang nagkakagulo ang mga nurse at ilang doktor doon. Nakarinig din siya ng ingay at mga iyak, kaya naman agad siyang pumasok upang tingnan kung ano ang nangyayari. May aksidenteng naganap sa highway, sabi ng isang nurse. Nawalan daw ng preno ang isang truck at maraming sasakyan ang nasagasaan. Dahil medyo traffic, kulang tayo ngayon sa doktor dahil ang iba ay nasa medical mission. Ganun ba? Sige, salamat, tugon ni Mariana. Nilapitan agad ni Mariana ang isang nurse na babae na nahihirapang pakalmayan ng isang batang babae. Nurse Nika, anong problema? Ayaw kasi niyang magpalinis ng kanyang sugat. Hinahanap niya ang mama niya. Nasaan ba yung mama niya? Nasa OR pa. Masama ang lagay eh. Nakaramdam ng awa si Mariana sa bata kaya nilapitan niya ito. Baby girl, ako nga pala si Nurse Mariana. Gusto mo ba ako na ang maglinis ng sugat mo? Ayoko. Gusto kong makita yung mama ko. Saan niyo dinala yung mama ko? Umiiyak na sagot ng bata. Naupo si Mariana sa paanan ng batang nakahiga at bahagyang ngumiti. Si mama mo nagpalinis ng sugat niya para gumaling at mabalikan ka agad dito. Kaya dapat ikaw din, magpalinis ng sugat para gumaling ka na rin agad at magkita na kayo ng mama mo. Gusto mo na siyang makita, di ba? Opo, sagot ng bata. Kaya lilinisin ko na yung sugat mo, ha? Kumalma ang bata at tumango. Sige po, dahil sa naging sagot ng bata, ngumiti si Mariana at tinanguan ng isang nurse para ipaalam na siya na ang bahala sa bata. Sumang-ayon naman ang nurse at hinayaan si Mariana na mag-alaga sa bata. Hindi alam ni Mariana na kanina pa siya pinapakinggan at pinapanood ni Lucian na nasa kabilang higaan sa likod niya. Napangiti na lamang ang binata dahil sa ginawa ni Mariana kahit hindi naman siya ang naka-duty sa ER sa mga oras na iyon. Kumusta? Mukhang pagod na pagod ka ngayon ah, tanong ni Lucian sa dalaga, kunwari ay walang alam. Oo, Noni bago kasi ngayon lang ulit naka-duty sa ER. Tumulong lang naman ako kasi kulang sila doon eh. Mabuti naman kung ganun. Pasok ka na para makapagpahinga ka na agad. Sige, salamat, sagot ni Mariana at pumasok na sa loob ng kotse ni Lucian. Habang nagmamaneho, nagtaka si Lucian kung bakit parang ang tahimik ni Mariana. Nang sinulyapan niya ito, napangiti na lamang siya nang makitang nakatulog na pala ito. Mukhang napagod talaga siya ng husto dahil siya lamang halos ang nagpapakalma sa mga batang pasyente. Mahinang saad ni Lucian at hinayaan na lamang na matulog ang dalaga hanggang sa makarating sila sa bahay nito. Nang makarating, mahinahon niya itong ginaiseng. Mariana, hey Mariana, andito na tayo. Dahan-dahan namang nagmulat ng mata ang dalaga. Nako, pasensya ka na. Nakatulugan pala kita. Okay lang. Alam ko naman na pagod ka eh. Salamat sa paghahatid. Ingat ka sa pag-uwi ha. Sige, kumain ka muna bago matulog ha. Oo, salamat, bye. Mabilis na lumipas ang mga araw, at dahil araw-araw namang nagkakausap sina Mariana at Lucian, hindi na naitago pa ng mga ito ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Nang magpaalam ang binata kung pwede ba siyang manligaw, pumayag naman ang dalaga. Pati sa papa ni Mariana at sa mama ni Hector ay nagpaalam si Lucian, na hindi naman tinutulan ng mga ito dahil nasa tamang edad naman sila upang magdesisyon. Teka nga, bakit kapag wala akong pasok, wala ka rin pasok? Nagtatakang tanong ni Mariana isang araw kay Lucian nang ayain siya nitong mag-lunch date. In sync lang tayo, sagot ni Lucian habang nakangiti. Nag-leave ako para naman may oras tayong dalawa. Ayos ka, Dr. Kahoy. Hindi ka empleyado sa company. I know, pero deserve din naming mga doktor na magpahinga. Kahit doktor kami, pwede pa rin kaming magkasakit sa sobrang pagtatrabaho. Sa bagay. Umiinom ka ba ng vitamins? Oo, pero kapag sobra ka sa vitamins, hindi rin maganda sa bato natin. Diyos ko, date ba to o health consultation? Sorry, tara na,
andito na tayo sa paborito mong resto. Habang kumakain, nagkukwentuhan din ang dalawa tungkol sa mga kaibigan ni Lucian. Paano at kailan nagsimula yung barkadahan nyo? High school pa kami magkakaibigan. Yun din ba yung dahilan kung bakit lahat kayo doktor? Oo, nung una, trip lang namin dahil mukhang cool sa paningin noon. Pero nung nagsimula na kaming mag-aral, ayun, nagustuhan na rin. Ang lakas naman ng trip nyo. Bakit Kanto Boys, yung pangalan ng barkadahan nyo? Doon kasi sa may kanto na may malaking puno ng akasya, doon kami tumatambay at nagkikita-kita. Tapos nung hinahanap ni tita si Hector, nakikita niya kami doon. Tinatawag niya kaming Kanto Boys. Natawa si Mariana. Ang gara, pero bagay naman sa inyo. Kapag hindi kayo nakasuot ng puti, mukha talaga kayong tambay. Napapailing na lamang si Lucian habang nakangiti. Sa tuwing may date sila ng dalaga, hindi nawawala ang tawanan dahil sa pang-aasar nila sa isa't isa. Makalipas lamang ng ilang buwan, sinagot na rin ni Mariana si Lucian. Hindi na nila ito pinagsabi sa mga katrabaho nila sa ospital, ngunit hindi rin naman nila ito itinatago. Lalo na't hindi mapigilan ni Lucian ang sarili sa tuwing makikita nito si Mariana na kausap ang ibang nurse at doktor na may gusto sa dalaga. Nurse Mariana, sabay na tayong mag-lunch, tanong ni Doc Rafael sa dalaga. Nag-aalinlangan namang sumagot si Mariana, hindi alam ng mga ito na nakasandal lamang sa gilid ng pader si Lucian, pinapanood siya. Tumikim ito ng malakas, dahilan upang mapatingin ang dalawa sa kanya. Paimpol namang napangiti ang dalaga. May kasabay na siyang mag-lunch, sabi ni Doc Rafael. Talaga? Sino? Boyfriend niya. Napatingin si Doc Rafael sa dalaga. May boyfriend ka. Ngumiti naman ang dalaga at tumango. Sino? Tanong pa nito. Nagtaas ng kilay si Lucian at bahagyang lumapit. Kailangan ba pati yun? Alam mo na. No. I'm sorry. I just thought that Nurse Mariana is single. Well, not anymore, sagot ni Lucian sabay hawak sa bewang ng dalaga, kaya napatingin doon si Doc Rafael. Let's go, love, malambing pang saad ni Lucian sa dalaga na nagpamati ang doktor na kaharap nila. Excuse us, Doc, mauna na kami, saad na lamang ng dalaga bago ngumiti kay Lucian at sumama dito. Hindi makapaniwala si Doc Rafael habang habol ang tingin sa dalawa. They're together, aka, ako ba? Kapatid lang ng best friend niya kaya pala. Grabe kung makabakal. Napailing na lamang ito bago nagtungo mag-isa sa kantin para mag-lunch. Samantala, panay naman ang pigil ni Mariana sa kanyang pagtawa habang nagmamaneho si Lucian patungo sa paboritong resto ng dalaga. Huwag mo napigilan, baka mautat ka. Ano bang nakakatawa? Kanina ka pa, love, ha? Tanong ng binata sa kanya. Kasi naman, ano na yung nangyari sa sinabi mong hindi ka clingy at si selosong boyfriend, ha? Sagot ng dalaga habang natatawa. Alangan namang manood lamang ako habang may lumalandi sa girlfriend ko, balik ni Lucian. Anong lumalandi? Nagtatanong lang naman yung tao at nag-aalok ng lunch, natatawang saad ng dalaga dahil nakasimangot na si Lucian. Paraan niya yun para landiin ka. Tapos sa susunod, kukunin niya yung number mo para makatext ka. Tapos liligawan ka, kagaya nung ginawa mo sa akin, sagot ni Lucian. Hindi nakasagot ang binata at tumikim na lamang, kaya mas lalong natawa si Mariana. Kahit anong pigil ni Lucian na hindi basta magselos, ay hindi niya ito mapigilan kapag nakikita na niya kung paanong tumingin ang mga lalaking nakikipag-usap sa kanyang girlfriend. Naging masaya naman ang relasyon ng dalawa at walang naging malaking pag-aaway. Isang gabi, natigilan si Mariana nang madatnan niya ang kanyang tita Lenny na naghihintay sa sofa. Tita, magandang gabi po, bati nito sa ginang bago nagmano. Andyan ka na pala, halika na, kumain na tayo. Hindi pa po kayo kumakain. Hindi pa kasi hinihintay kita para may makasabay. Bakit po, nasaan po sina Papa at Hector? Nako, ang papa mo may business trip sa La Union. Si Hector naman pang gabi. Naisip ko na wala ka namang kasabay kumain kaya hinintay na lamang kita. Halika na sa kusina, habol ng tingin ng dalaga sa ginang at hindi makapaniwala na magtitiis ito ng kanyang gutom para lamang may makasabayang kumain. Sumunod din naman siya kalaunan at titig na titig sa ginang na naghahain sa mesa. Bakit? Nagtatakang tanong ng ginang nang mapansin ang pagtitig ni Mariana. Walang sali-salita,
Lumapit ang dalaga sa ginang at niyakap ito mula sa likod, na kinagulat nito. Mariana, napapikit ang dalaga. Salamat po, tita. Namuo ang mga luha sa mga mata ng ginang at napahawak sa kamay ng dalaga na nakayakap sa kanyang tiyan mula sa likod. Salamat po dahil tinanggap niyo ako at si Papa sa buhay niyo. Salamat po dahil kahit wala si Papa, hindi niyo po ako pinapabayaan. Hindi ko po nararamdaman na wala akong magulang kapag wala si Papa dahil po sa inyo. Kaya salamat po, tita. Salamat. Mahalaga ka sa Papa mo at mahal na mahal ka niya. Mahal ko rin ang Papa mo. Kaya kung sino man yung mahal niya at pinapahalagahan niya, mahalaga rin para sa akin. Hindi ka ibang tao sa akin, Iya. Simula nung dalhin ka dito ng papa mo, tinuring na kitang parang sarili kong anak. Naiyak ang dalaga dahil sa narinig, kaya pilit na humarap ang ginang upang panasan siya ng luha at marahan siyang haplasin sa kanyang pisngi. Tahan na. Andito ang mama mo kahit wala ang papa mo. Hindi ko papalitan yung totoo mong mama. Pero gusto kong kunin yung responsibilidad na naiwan niya para alagaan kayo. Pwede ba yun? Tumulo ang luha ni Mariana bago tumango. Siyempre naman po, Maria. Pwedeng-pwede po. Niyakap ng ginang ang dalaga dahil sa sayang nararamdaman. Sa wakas, tinawag siyang mama nito, ang matagal na niyang hinihintay. Tinanggap na siya ni Mariana bilang parte ng kanilang buhay. Para namang bumalik sa pagkabata si Mariana at napahagulgol ng iyak sa dibdib ng ginang habang mahigpit na nakayakap dito. Pakiramdam kasi nito ay yakap niya rin ang kanyang namayapang ina. Nang makumpleto muli sila sa kanilang bahay, gulat at nagtataka naman si Hector at ang papa ni Mariana kung gaano nakaklose ang dalawang prinsesa ng kanilang buhay. Mas ikinagulat pa nila nang tawaging, Mama, ni Mariana ang ginang sa unang beses nilang narinig. Teka nga. Anong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Hector na kanina pa pinapanood ang kanyang mama at kapatid na magkatulong na naghahain ng pagkain. Bakit? May nangyari ba? Tanong pabalik ng dalaga. Oo, hindi naman kayo ganyan ka-close dati ni mama. Tsaka, bakit mama, na yung tawag mo ngayon? Pinagdadamot mo sa akin si mama, ganun ba? Gusto mo lang, biro ni Hector, na may halong pagtataka. Nababahala namang napatingin ang mag-asawa sa magkapatid. Natakot naman si Hector dahil sa tanong na iyon ni Mariana, hindi alam ng mga ito na nagbiro lamang ang dalaga at gusto lamang asarin ang kapatid. Hindi naman, sagot ni Hector. Anong problema mo kung tinawag kong mama, yung mama mo, balik ni Mariana? Wala naman. Nagtataka lang ako, sagot ni Hector. Hindi na napigilan pa ni Mariana ang tumawa nang makita nito ang takot sa mukha ng kapatid. Kaya naman kumalma na ang papa at mama ng mga ito. Nagkasalubong naman ng kilay ang binata. Sobrang happy mo talaga kapag naiinis mo ako. No, tanong ni Hector. Slight lang yan, sagot ni Mariana habang tumatawa. Ewan ko sayo, sagot naman ni Hector. Napuno ng tawanan ang sabay-sabay nilang pagkain nung araw na iyon. Naikwento na rin ng dalawa kung paano at kailan nagsimula na tinawag ni Mariana na, Mama, ang kanyang Mama Lenny. Simula nga noon ay mas naramdaman na nila na isa na silang ganap na pamilya. PHN TikTok, Luke Ian's proposal. Umabot ng 4 na taon ang relasyon ni Lucian at Mariana. Kaya naman napagplanuhan na ni Lucian na mag-propose sa dalaga, kasabwat ang mga kaibigan at pamilya ng dalaga. Hector, bro, sa tingin mo ba handa na yung kapatid mo mag-asawa? Tanong ni Octavius sa kaibigan na kanina pang tahimik. Mukhang si Hector yata yung hindi handa maging bayaw si Lucian. Saad naman ni Valerius kaya nagtawanan ang mga ito. Mga siraulo, sagot naman ni Lucian sa mga kaibigan. Hindi pa ako sigurado kung ipapaubaya ko yung kapatid ko sa makong na to, biglang saad ni Hector. Kaya mas lalong ininis ng mga kaibigan si Lucian. Ano ba? Mga kaibigan ko ba kayo? Basta, ang usapan ay usapan. Baka naman nandun na kami, pero papunta pa lang kayo, sabi ni Lucian. Oo na. Akala mo naman special ka. Lahat kami a-absent sa proposal mo, sabat naman ni Julian. Oo nga, baka may pa-proposal kang ganito kagarbo tapos magloloko ka lang din naman kapag kasal na, tanong naman ni Octavius. Kaya naningkit naman ang mga mata ni Hector na tinitigan si Lucian. Hoy, hindi tigilan niyo nga ako. Hindi ko gagawin yun kay Marjorie, mariing sagot ni Lucian.
Siguraduhin mo lang, Lucian. Dahil kapag nalaman kong pinaiyak mo ang kapatid ko, kahit ilang doktor pa ang kilala mo, mahihirapan silang gamutin ka pagkatapos kitang mahawakan, seryosong saad ni Hector, na nagpakaba naman kay Lucian. Napalunok ito habang tatawa-tawa naman ang mga kaibigan nila. Kaya naman, sa mismong 4th anniversary nila, nakatakdang mag-propose si Lucian sa dalaga sa isang isla kung saan niya inaya ang mga kaibigan at pamilya para magbakasyon. Habang papalubog ang araw, sakay na silang dalawa ng bangka na magdadala sa kanila sa isla. Wow! Ang ganda naman! Sakto yung sunset sa biyahe natin papunta doon, masayang saad ng dalaga habang nakangiting pinapanood ang paglubog ng araw. Oo nga, teka, akala ko marami tayo sa bakasyon na to. Nasaan na ba yung iba? Tanong ni Marjorie. Nauna na, sagot ni Lucian. Ha, bakit hindi tayo hinintay? Okay lang yun. 3 days naman tayo, love. Masusulit pa rin natin yung bakasyon, sagot ng binata, pilit na itinatago ang kaba. Kanina pa siya kinakabahan kung mag-yes ba si Marjorie at kung nagawa na ba ng maayos ng kanyang mga kaibigan ang pinapagawa niya. Nang makarating sila sa isla, napanganga si Marjorie. Tanging bonfire at liwanag na nagmumula sa sulo ang nagbibigay liwanag sa lugar. Nang magsimula na silang maglakad, biglang nagbukas ang Christmas lights na ginawang kisame at kurtina. Wow! Namamanghang saad ng dalaga dahil sa ganda ng setup. Ainal-alaya ni Lucian ang dalaga, at namalaya na lamang ni Marjorie na nasa gitna na sila ng ukit na buhangin sa ginawang mini-stage na hugis puso. Hala! Anong meron? Akala ko bakasyon lang. Bakit may paganito? Tanong ng dalaga, halatang kinakabahan. Ngumiti ang binata. Nagulat pa si Marjorie nang biglang may umilo na malalaking letra na nakatusok sa buhangin, ang salitang, "Will you marry me?" Hinawakan ni Lucian ang kamay ng dalaga, na ngayoy namumuo na ang mga luha sa mata. Love, we've been together for 4 years now, and I can see my future without you. Will you allow me to be part of your future and stay with me for the rest of our lives? Tanong ni Lucian bago dahan-daang lumuhad, hawak sa kabilang kamay ang singsing. Nagtuluyan ang fireworks at biglang lumabas ang mga taong naroon. Habang isinusuot ni Lucian ang singsing sa dalaga, pinaulanan naman sila ng pinasirit na alak ng mga kaibigan ni Lucian. Woo! Sa wakas, nabawasan din ang sakit ng ulo sa Kanto Boys, sigaw ni Julian. Pero nadagdag naman sa pamilya ni na Hector, sabi naman ni Valerius, kaya nagtawanan silang lahat. Nilapitan ng mama at papa nila ni Hector si Mariana at niyakap ito. Congratulations, bunso, saad ng dalawa. Sumunod naman ang kapatid nitong si Hector. Congrats, little sis, bati nito. Thank you. Pero hindi na ba talaga magbabago yung isip mo, biro ni Mariana, kaya nagtawanan ang mga nandoon. Uy, huwag mong ang demonyohan yung utak ng fiancé ko. Wala nang bawian yan, bro, agad natutol ni Lucian. Ngumiti naman si Mariana habang nakatitig sa kapatid. Sir nako, kuya, sabi niya. Natahimik ang mga tao sa paligid nila habang nakangiti ang dalaga sa kapatid. Ang natitigil ang si Hector ay naalala ang naging usapan nila noon tungkol sa kapatid niya, kaya napatingin ito sa dalaga na parang nagtatanong. Tumango naman si Mariana habang nakangiti. Yup, I know something, kuya, but I want to hear that from you. May kwento later, ha? Saad pa ng dalaga at kinindatan ang kapatid bago ito iwanang nakatulala. Ano yun, love? Tanong ni Lucian. Wala, kayo, yung mga kaibigan, pero ang hihina ng radar nyo. Tara na nga, gutom na ako, sagot ni Mariana. Napapailing naman sa gilid si Julius habang nakangiti. Matapos ang proposal, nagsimula na silang mag-inuman at kumain habang nakapalibot sa bonfire. Napuno ng tawanan at asaran ng gabing yun para sa kanilang lahat. Love, okay lang ba sa'yo na ang maging date ng kasal natin ay anniversary na rin natin? Para lahat ng celebration, iisang date lamang, kung kailan naging tayo, proposal, tapos kasal. What do you think? Tanong ni Lucian kay Mariana isang araw habang papauwi sila galing ospital. Oo naman. Gusto ko nga yun, sagot ni Mariana. Talaga? Okay,